Sir Monokson sa TV. Sir, baka pwedeng may isa man lang na makapaghayag sa kanila nung mga nangyari doon yung Saturday. Good afternoon po. I'm Ronald Cardema, chairman of Duterte Youth. And we went there last Saturday because we were going to Luneta talaga. Pero naisip namin na that was not a regular EDSA celebration. That was a gathering of anti-Duterte rallyists, and some of the leaders there are planning, or they want President Duterte out of Malacanang. So we wanted to show our support for the president, and we went to the tarpaulin shop. We designed the tarpaulin. It stated that we support President Duterte. And we went there, but hindi naman kami dun sa People Power Monument mismo. Wala rin kami sa mismong sidewalk. Nandun kami sa mismong karsada kung saan dumadaan yung mga sasakyan sa EDSA. So our audience there were the commuters and yung mga nag-traverse sa EDSA, because we believe that many Filipinos there traveling along EDSA are supportive of the President. And sila naman, nakaharap naman yung stage nila sa White Plains. Kami nakaharap mismo sa mga sasakyan sa EDSA. Nagulat lang kami kasi lumapit nga si Mr. Jim Paredes. Tapos nung papalapit pa lang siya, he was making funny faces. Ganon siya, naikot-ikot siya. Sabi niya, trolls kami, physical trolls, parang robots. And nakikipag siya, gusto niya makipag-argue, gusto niya makipag-debate. Kaya lang hindi naman kasi kami talaga nagpunta doon to debate him o to debate anybody. Gusto lang talaga namin ipakita sa mga dumadaan sa EDSA that there's this pocket of support for the President along EDSA. So we had the banner stating our support for the President. So yun lang po yung gusto namin. Kaya lang sir, nung lumapit po kasi si Sir Jim Paredes, talagang isa-isa, nilalapitan niya kung ano po sinasabi niya. So kami naman, pinapabayaan lang muna namin siya. Ang siguro naging problem lang po, kasi sikat siyang tao, at ginagawa niya yun paulit-ulit sa harap ng ibang tao. So yung ibang kasama niya, parang naglapitan na rin. Tapos yung iba parang, yung malapit sa kanya, parang syempre, naging intense kasi ito nga naman yung famous guy, parang nagwawala na doon, galit na galit kung ano sinasabi. So maya-maya, hawak naman namin yung tarp, bigla kaming yung mga nakapalibot kay Sir Jim Paredes, bigla kami hinataw sa tiyan, tapos sabay kuha ng tarpaulins. Parang we were hit in the stomach para to distract us from our holding of the tarp, tapos kinuha na yung tarpaulin. So, tinatanong namin kung pwede ibalik kasi ginastos rin namin yun kahit mga 700 pesos. Kaya lang hindi na mahanap nandun na sa parang part ng crowd nila. Tapos, ang dami nila sinasabi, kumbaga, sabi nila, President is an evil man. Why are we supporting him? Are we not, we're the future of the country? Are we not idealistic? Parang gano'n ba? Kami naman, kaya hindi naman namin sinasagot. Kasi, kumbaga he's the president of the land. He was elected just last year lang. And, siguro, as it is the duty of every nationalistic youth leader, Filipino youth, to support the duly elected president of the land. So, kahit ano sinasabi niya, paulit-ulit, hindi na rin namin po masyado pinapansin. Kaya lang, feeling po talaga namin yung ginagawa ni Sir Jim Paredes, yung po yung parang hindi naman motivated. Parang nag-spark dun sa mga nakapalibot sa kanya to do that, to grab, to hit us on the stomach. So, hanggang ngayon, bumabanat pa rin po siya sa parang Twitter, social media. Kahit kanina, in-interview kami sa studios, hindi naman po kami kasi talaga galit sa kanya. Kumbaga, siya lang naman po talaga yung gumawa lahat nun Kumbaga, gagalit siya, ba't siya binabash? Siya naman po lahat nagsalita nun Hindi naman, nakatingin lang po kami sa kanya Tsaka syempre, kinakabahan rin po kami ng konti. There's this famous guy known throughout the country who's ang dami-dami sinasabi sa amin, may 1,000 tao sa likod niya. So syempre, nakatingin lang kami sa kanya. Pero
syempre, tinatatagan namin yung loob namin kasi kahit kakaunti lang kami, inisip namin we're here to show our support for the President of the land. Not for any criminal, not for any drug lord, not for any armed group. Ba't kami kakabahan? We're supporting the President of the country, the leader of ASEAN, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. So, we're here in EDSA. Kumbaga, this is, kung talagang pinuprove ni Sir Jim Paredes na, ba't kayo nandito EDSA to? Parang gano'n ang dating ba't kayo nandito EDSA to? Di ba EDSA is beacon of free expression. So, wala naman kaming ina-express na galit kami sa kanila. Ina-express lang namin, let's support the President of this country. So, hindi ko po alam kung bakit masama pala yun. Medyo nasasamaan siya doon. So, nung nagtanong kami, sabi niya, magsalita kayo, mga duwag kayo, wala kayong masabi, lahat yung trolls, ganyan kayo, wala kayong utak. Parang kayo yung nasa social media, gano'n. Hindi na lang muna namin pinapansin masyado. Tapos nung parang pinipilit niya ako magtanong, naisip ko lang yung tanong, Sir, are you a Filipino citizen? Kasi parang nakita ko sa social media. Parang hindi. Sabi niya, yes, I'm a dual citizen. I'm a senior citizen and I'm a Filipino citizen. So, tapos parang wala pa uli siya doon, nag-iikot-ikot pa siya. So, yun na po. We went there, kahit na, syempre nakakakaba naman. Pero ano po kasi kaya naman maluwag rin naman sa puso namin pumunta doon. Kasi EDSA nga yun There's no one group was the monopoly over EDSA. EDSA is the beacon of free speech, free expression, and the thing that we were expressing was support for the President of this country. Paano naging masama ang pakita ang suporta sa Presidente? So, ibig ba nilang sabihin, dahil galit sila sa Pangulo Duterte, wala pang isang taon ng Pangulo Duterte, in the next 5 years, ganyan lang gagawin ni Jim Paredes, awayin ng Presidente, isipin mo paano matagal itong Presidente ito. So, hindi siya nakakatulong sa bansa natin. No? So, kung pwede nga lang makipag-debate doon, kaya lang, baka lalo magwala si Sir Jim Paredes pag dinebate ko doon. Pero inisip kong tanong sana sa kanya, Sir, ano ba, parang, meron po bang nakatitulo sa inyo dito sa EDSA? Dahil parang, this is EDSA, what are you doing here? Parang gano'n dating sinasabi po niya. So, sana naman po, parang, kasi nakita rin namin sa Twitter niya Naka-announce doon na, I'm inviting everybody to go to EDSA. From all colors, you're free to come here. Tapos nung dumating kami doon, galit na galit siya. Wala naman kami sinasabing ikulong yung mga from the previous administration, kahit wala kaming gano'n sinasabi. Sinasabi lang namin, supportahan po ang Pangulo ng Pilipinas. Tsaka pinapakita po namin yung part namin sa commuters na EDSA. Kaya lang po, yun, nagalit si Sir Jim Paredes. Pero ngayon po, baka nagagalit pa rin siya. Kaya lang po lumaki issue. Dahil naging viral po yung kanyang pagwawala. So, yun lang po. We just wanted to show our support for the President of the land. I think it is the duty of every Filipino citizen to defend the President of the land, to defend the government, and for our country to finally move on. If you really want to look at EDSA, EDSA was supposed to be a change for the change of Philippine society. Diba? Kaya lang, but after I'm 31 years old, and 31 years na yung EDSA. Bakit after EDSA, we're still a third world country? Bakit in the past 31 years, we were already overtaken by our ASEAN neighbors? Kumbaga, gusto naman natin lahat umunlad yung bansa natin. Kaya lang, parang ang gulo kasi, daming nagbabanatan, daming ganyan. So, kung pwede nga lang, lahat tayo mag-abroad Gumanda buhay natin abroad Kaya lang, hindi naman natin kaya, ang pangit. Pero, when we go abroad, gumaganda yung buhay ng mga Pilipino kasi magagaling yung mga Pilipino Pero dito kasi parang may crab mentality Kaya elect lang ng bagong presidente. Binabanatan agad. Kahit nung first month niya, gano'n. Siyempre, mahirap maging presidente. Mahirap, ang daming trabaho kailangan gawin. So, he needs the support of 100 million Filipinos. And maraming salamat po sa pag-invite sa amin dito, Soldier Kalida.
And we look up to you and other patriots here because you're really defending the Republic. And thank you po sa pag-invite ko sa akin. To show our support for the President of the land. Not for any criminal, not for any drug lord, not for any armed group. Pag kami kakabahan, we're supporting the President of the country, the leader of ASEAN, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. So, we're here in, sabi namin, we're here in EDSA. Kumbaga, this is, kung talagang pinuprove ni Sir Jim Paredes na, ba't kayo nandito EDSA to? Parang gano'n ang dating eh. Ba't kayo nandito EDSA to? Eh, di ba EDSA is beacon of free expression? So, wala naman kaming ina-express na galit kami sa kanila. Ina-express lang namin, let's support the President of this country. So, hindi ko po alam kung bakit masama pala yun. Medyo nasasamaan siya doon. So, nung nagtanong kami, sabi niya, magsalita kayo, mga durog kayo. Wala kayong masabi, lahat yung trolls. Ganyan kayo, wala kayong utak. Parang kayo yung nasa social media, gano'n. Hindi na lang muna pinapansin masyado. Tapos nung parang pinipilit niya ako magtanong, naisip ko lang itanong, Sir, are you a Filipino citizen? Kasi parang nakita ko sa social media. Parang hindi. Sabi niya, yes, I'm a dual citizen. I'm a senior citizen and I'm a Filipino citizen. So, tapos parang wala pa uli siya doon, nag-iikot-ikot pa siya. So, yun lang po. We went there, kahit na, syempre nakakakaba naman. Pero ano po kasi eh, kaya naman maluwag rin naman sa puso namin pumunta doon. Kasi EDSA nga yun eh. There's no one group was the monopoly over EDSA. EDSA is the beacon of free speech, free expression, and the thing that we were expressing was support for the President of this country. Paano naging masama ang pakita ang suporta sa Presidente? So ibig ba nilang sabihin, dahil galit sila sa Pangulo Duterte, wala pang isang taon ng Pangulo Duterte, in the next 5 years, ganyan lang gagawin ni Jim Paredes, awayin ng Presidente, isipin mo paano matagal itong Presidente ito. So hindi siya nakakatulong sa bansa natin. No? So, kung pwede nga lang makipag-debate doon, kaya lang, baka lalo magwala si Sir Jim Paredes so pag dinebate pa doon eh. Pero inisip kong tanong sana sa kanya, Sir, ano ba, parang, meron po bang nakatitulo sa inyo dito sa EDSA? Dahil parang, this is EDSA, what are you doing here? Parang gano'n dating sinasabi po niya. So, sana naman po, parang, kasi nakita rin po namin sa Twitter niya eh. Naka-announce doon na, I'm inviting everybody to go to EDSA. From all colors, you're free to come here. Tapos nung dumating kami doon, galit na galit siya. Wala naman kami sinasabing ikulong yung mga from the previous administration, kahit ano, wala kami gano'n sinasabi. Sinasabi lang namin, supportahan po ang Pangulo ng Pilipinas. Tsaka pinapakita po namin yung tarp namin sa commuters na EDSA. Kaya lang po, yun, nagalit si Sir Jim Paredes. Pero ngayon po, baka nagagalit pa rin siya. Kaya lang po lumaki issue. Dahil naging viral po yung kanyang pagwawala. So, tapos nung papalapit pa lang siya, he was making funny faces. Gano'n siya, naikot-ikot siya. Sabi niya, trolls kami, physical trolls, parang robots. And siya, gusto niya makipag-argue, gusto niya makipag-debate. Kaya lang hindi naman kasi kami talaga nagpunta doon to debate him o to debate anybody. Gusto lang talaga namin ipakita sa mga dumadaan sa EDSA that there's this pocket of support for the President along EDSA. So we had the banner stating our support for the President. So yun lang po yung gusto namin. Kaya lang sir, nung lumapit po kasi si Sir Jim Paredes, talagang isa-isa, nilalapitan niya kung ano pong sinasabi niya. So kami naman, pinapabayaan lang muna namin siya. Ang siguro naging problem lang po, kasi sikat siyang tao at ginagawa niya yun paulit-ulit sa harap ng ibang tao. So yung ibang kasama niya, parang naglapitan na rin. Tapos yung iba parang, yung malapit sa kanya parang, syempre, naging intense kasi ito nga naman yung famous guy, parang nagwawala na doon, galit na galit kung ano sinasabi. So maya-maya, hawak naman namin yung tarp. Bigla kaming, yung mga nakapalibot kay Sir Jim Paredes, bigla kami hinataw sa tiyan, tapos sabay kuha ng tarpaulin. Parang
we were hit in the stomach para to distract us from our holding of the tarp. Tapos kinuha na yung tarpaulin. So, tinatanong namin kung pwede ibalik kasi ginastos rin namin yun kahit mga 700 pesos. Kaya lang hindi na mahanap nandun na sa parang part ng crowd nila. Tapos, ang dami nila sinasabi, kumbaga, sabi nila, President is an evil. Sir, Monokson sa TV. Sir, baka pwedeng may isa man lang na makapaghayag sa kanila nung mga nangyari doon sa Good afternoon po. I'm Ronald Cardema, chairman of Duterte Youth. And we went there last Saturday because we were going to Luneta talaga. Pero naisip namin na that was not a regular EDSA celebration. That was a gathering of anti-Duterte rallyists. And some of the leaders there are planning or they want President Duterte out of Malacanang. So we wanted to show our support for the president, and we had we went to the tarpaulin shop. We designed the tarpaulin. It stated that we support President Duterte, and we went there. But hindi naman kami dun sa People Power Monument mismo. Wala rin kami sa mismong sidewalk. Nandun kami sa mismong karsada kung saan dumadaan yung mga sasakyan sa EDSA. So our audience there were the commuters and yung mga nag-traverse sa EDSA because we believe that many Filipinos there traveling along EDSA are supportive of the President. And sila naman, nakaharap naman yung stage nila sa White Plains. Kami nakaharap mismo sa mga sasakyan sa EDSA. Nagulat lang kami kasi lumapit nga si Mr. Jim Paredes. Why are we supporting him? Are we not, we're the future of the country? Are we not idealistic? Parang ganun ba? Kami naman, kaya hindi naman namin sinasagot. Kasi, kumbaga he's the president of the land. He was elected just last year lang. And siguro, as it is the duty of every nationalistic youth leader, Filipino youth, to support the duly elected president of the land. So, kahit ano sinasabi niya, paulit-ulit, hindi na rin namin po masyado pinapansin. Kaya lang, feeling po talaga namin yung ginagawa ni Sir Jim Paredes, yung po yung nakapag, parang hindi naman motivated. Parang nag-spark dun sa mga nakapalibot sa kanya to do that, to grab, to hit us on the stomach. So, hanggang ngayon, bumabanat pa rin po siya sa parang Twitter, social media. Kahit kanina in-interview kami sa studios, hindi naman po kami kasi talaga galit sa kanya. Kumbaga, siya lang naman po talaga yung gumawa lahat nun Kumbaga, gagalit siya, ba't siya binabash? Siya naman po lahat nagsalita nun Hindi naman, nakatingin lang po kami sa kanya Tsaka syempre, kinakabahan rin po kami ng konti. There's this famous guy known throughout the country who is ang dami-dami sinasabi sa amin, may 1,000 tao sa likod niya. So, syempre, nakatingin lang kami sa kanya. Pero, syempre, tinatatagan namin yung loob namin kasi kahit kakaunti lang kami, inisip namin, we're here to,